Labas na si Manong Gabi. But your time mo. Mas ma-exit mo po si Manong Gabi. Oo. Baka madam pa yun. Magpapalusin. Pinagkakagulo si love siya ng mga... Excuse po. Matatanda. Chabit na. Andun po tayo siya. Hello, Manong Chabit. Yorbe, salamat! Wala na. Wala ko sa kamera pare. Pati po muna tayo, pati po. Walo. Excuse po, sandali po, sandali po. Sige, Manong. Good job, Chick. Tapos ka na? Lalabas. Sabay ako dito mo. Oo, sige. Tatapit sa mga. Pauli na tayo. Okay na. Vice ganda. Ay, kumpara ko ulit. Bye-bye. Ay, pare! Close lang. Ayan, so nandito kami po sa gusto namin pagdating ng mga araw ninyo. Ay, hello po! Ano sabi niya? Boss, man. Nahanap siya ba yun? Gusto ko pong pakilala sa inyo aking kaibigan si Sir George Riega. Siya po ang leader ng Akasanga Party List. Ayan po, sila po yung mga kaibigan ko na pinaniniwalaan ko ang advokasya na magbibigay sa inyo ng proteksyon at suporta kung sakasakali siya'y malulog. Dante Marcoleta. Alam mo, Vice, marami dito tinatawag natin breadwinner. Yes, sino ho ba mga breadwinners dito? Napakaraming breadwinners. Yung iba, mga senior citizens na Sa Manila. Tama yun. Sa opisina As a niya. breadwinner, kailangan natin Nakita ko yung si Sir Mago sa Sa batas natin, Ilan namin kahit nakita, hindi hindi yan, kasama yun eh, no? basta breadwinner,
programa po ni Yorme, hindi po natin papabayaan ang ating mga breadwinner at ating mga senior citizen. Yan ang bilin po sa akin ni Yorme. Alang-alang po sa inyo kasi mahal na mahal po kayo ni Yorme. Kaya ang hindi na combo eh, di ba? Kung may mayor na kayo is combo rin sa Manila, meron pa kayong kasangga sa Kongreso, talaga po ba, meron kayong representasyon at meron kayong makasama sa support at tutulong sa inyo at magbibigay sa inyo ng karagdagang benepisyo na kinakailangan natin sa araw-araw ng buhay. Tama po? Alam naman natin lahat na hindi madali ang sakripisyo sa pamilya at magtaguhin para sa pamilya. Mami, Yorme. Kaya kailangan mo gusto mo para sa inyo, para sa makasama ng sa munisipyo na alam ang mga kalagayan ninyo at ang pagkakuyod at alam din ang mga pinagdadaanan niyo araw-araw sa pamilya. Ang guwapo! Guwapo ng mayor natin. Ating Vice. Kailan ba? At si Vice Mayor, si Atienza, palakpakan mo natin ang ating Mayor at Vice Mayor ng Manila. Ayan, para kompleto na yung mga pogi at magaganda sa entablado. Yes! Nakijoy. Pogi at magaganda ba kami? Hello! Hi! Gising pa ba kayo? Masaya ba kayo? Dinalaw tayo ni Vice Ganda? Oy, nakoy, taos puso ang aming pasasalamat. Ngayon, may regalo tayo galing kay Vice Ganda. Binisita niya tayong lahat. So I'm very humbled and honored in the presence of Vice Ganda na nandito sa atin at bumabati. Nakikipasko sa lungsod ng Maynila. Mga lolo't lola ko, good morning. I love you. Oh, sige, mamaya magkukwentuhan tayo. Hahayaan muna natin ang ating mga bisita. But, kumain na ba kayo? Hindi pa? Hindi pa? Sige, mamaya kwentuhan tayo. Ingat kayo. Okay, ito ulit si Vice Ganda, palakpakan natin. Yung grupo namin ng mga pulisyahan, may tawag ko sa akin sa grupo namin na, I love you. Diba? Nagtanda? I love you. Ano ba yung Borromeo. Espiritu. Reason. Ano naman yung I love you? Ignacio, Laureano, at Lupango. Sana sa dami na panahon, huwag niyo kaming paghiwa-hiwalay. Isko, si Amado, at lahat ng I love you. Maraming salamat po sa inyo. Muli po, ito po ang inyong konsyal. Mula sa puso, sa puso, konsyal. Che, Borromeo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Councilor Che Borromeo. Ang sa mga pagkakabay po ito, ang susunod na pagkakabay ay kasalukuyang pagsihal ng 5 distrito. Ligas sa kanya ang pagiging matulungin sa pagkataong panahon ng pandemya sa kanyang simpleng pamamaraan, marami ang natulungan. Sa puso nagmumula ang tapat na paglilingkod sa ating kapwa. Ang may paninindigang konsehal, palakpakan po natin ang ating kabahagi, Councilor Bobby Espiritu. Magandang umaga mga kabady! Kamusta na po kayo? Una-una, nais ko po munang magpasalamat sa inyo. Noong nakaraang halalan, ginawa niyo pong konsehal ang inyong kabady. Kaya maraming salamat po! Yung ipinagkaloob niyo po sa aking tiwala, sinuklihan ko po ng tapat, maninis, at may dignidad na paglilingkod. Aktibo po tayong miyembro ng ating konseho. Isa po sa ating ipinaglaban at naipasang ordinansa, yung ating Anti-Business Harassment Act. Di ba po, nalitang pandemya, ang daming nagsarang negosyo, ang daming nawalan ng trabaho. Dahil hindi po ng ating ordinansa, hikayatin ang mga negosyante
na muling mamuhunan sa lungsod ng Maynila. Nang sa gayon, tayo ng mas maraming oportunidad para hanap ng trabaho dito sa loob ng lungsod. Pwede mo pa picture din bigay pa sana. Tuloy-tuloy din po yung ating mga programa. Yung ating lupit, anti-dengue, anti-rabies, libreng sakay, at yung mga programa tanging sinabali lang po ang Hi! Ay, Pogi! Hello! Nako, magandang umaga sa inyong lahat. Bisig pa kaya mga lolo't lola ko? Taas ka ang kamay, taas ang kamay. Taas ang kamay, taas ang inat, inat. Good morning! Marami pong salamat sa bawat isa sa inyo sa pagtugon ninyo sa aming paanyaya. Bagamat alam ko na kayo'y maraming gawain sa bahay, iniwan ninyo yun at nagpunta kayo dito. Kaya maraming salamat sa bawat isa sa inyo. Mga nanay, tatay, mga lolo at lola. Pumanatag naman kayo. Huwag kayong mag-aalala. Hindi namin kayo pauwi ng konsumido. Opo. Alam naman ng taong bayan, kapag maghahalalan, ang mga politiko, magkakaaway. Yung magkakapit bahay, magkakaaway. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, bati-bati na. Yung magkakapit bahay, magkaaway pa rin. Opo, kaya steady lang kayo dyan, mga minamahal kong lolo't lola, nanay tatay. Hindi kayo uuwing may puot, galit o inis dahil wala kayong maririnig na panira dito sa patawag namin. Kamusta kayo? Hindi salamat sa Diyos. Opo, bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Bakit? Akalain ba natin na tayo magsusurvive? Ilang taon pa lang ang nakakalipas, lahat tayo, lahat, pati kami, kasama kami. Natatakot tayo na baka tayo magutom o mamatay sa infeksyon ng COVID-19 dala ng pandemya. Kaya, salamat sa Diyos. Ano't pa man ang hirap na pinagdaanan natin sa nadaan at ano't pa man ang mga pagsubok na pinagdaanan natin ngayon, salamat sa Diyos, buhay tayong lahat. Nakaraos, nakatawid, dahil habang buhay ay naman. Onay, tay, mga lolo't lola ko, matanong ko lang po kayo, bakit ba kayo naghahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na nakaupo? Easy. Easy na kayo, puso nyo, nakadikit lang yan. Hindi, kaya ko naman yun na itanong. Siyempre,
nangangamba din ako. Nag-aalala din ako. Bakit? Dahil yung mga nakaupo, mga alaga ko po yan. Opo, inaruga ko po yan. For almost 20 years. Bakit? Dala ng pagkaraw ko ng utang na loob kay Danny Lacuna. Alam niyo yan. Hindi ko yan kinubli. Hindi ko yan itinago. Bilang pagkanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna, inalaga ko ang kanyang mga anak. Sa tulong natin lahat, hindi lang kami, kasama kayo, napagtagumpayan ang kanyang mga anak, yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny. Alam mo naman tayo, mga Pilipino, hindi lang taga Maynila, isa sa itinatangos ng ilong natin o ipinagmamalaki natin sa buong mundo na pag-uugali ay tayo mga Pilipino marunong tumanaw ng at ang utang na loob walang katapusang bayaran. Tama o ba? Opo, tingnan nyo. Tingnan natin ha. Kung totoo ba, inalagaan natin. Yan si Osang, nakalalakad pa nung araw yan. Alam ni Osang yan. Nay, tingnan natin. Kung totoo ba. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Lay Lacuna. Nakaupo? Dennis Lacuna. Nakaupo? Asawa ni ate. Nakaupo? Si ate. Ilan sila? 5. Happy? Masaya? Masaya ako na napagtagumpayan nila yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny. Ngayon, kung sila ay naging mabuti sa kanilang tungkulin o hindi ako para humusga. Taong bayan ang mag-uusga dyan later on. Tama ba? Tingnan po ninyo. Maghanap kayo na kahit isang dumagoso sa City Hall. Kahit isa lang. Wala. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, isinantabi ko muna ang mga anak ko. Inuna ko muna ang mga anak niya. Ano? Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Sagot. Opo. Bakit? Yung Pilipino ko eh. Ganun talaga tayong mga Pilipino. Hindi tayo lilikot. Kaya lamang, meron lang akong pakiusap sa kanila. Baka naman kung pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos, kung wala kayo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ngayon, masama naman bang dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka na. Yung taong bayan, sumisigaw ng bumalikan, ako nasigawan, wag ka na bumalik! Nagulat ako. Napanood nyo? Napanood ko din. Hindi, sa akin lang naman, bakit sila nagagalit? Bakit sila natatakot? Hindi naman sila may-ari ng pwesto na yan. Pag-aari yan ng taong bayan. Kami, empleyado lang. At ang kontrata namin,
3 years. After 3 years, expire. After 3 years, babalik ka sa taong bayan. At pag nagustuhan ng taong bayan ang trabaho mo, sasabihin sa iyo ng taong bayan, approve, renew ka for another 3 years. Tama mo ba? In fact, kapag ikay naging mabuti sa iyong tungkulin, ipopromote ka pa ng taong bayan. Iaakyat ka pa ng taong bayan. Katulad ng ginawa sa akin sa Tondo. 3 years, kursihan, 9 years, pass your paper, finish or not finish. Anong ginawa ninyo? Mga taga-Paco, taga San Andres, mga taga-Barrio, ginawa ninyo kung Vice Mayor. Vice Mayor, Vice Mayor, Vice Mayor, finish contract, pass your paper. Tapos anong ginawa ninyo sa akin? Ginawa ninyo kung Mayor. Ang katotohanan, kahit hindi ako, kahit sino, ang isang leader, kapag naging mabuti sa kanyang tungkulin, kahit hindi na siya makita ng taong bayan, iboboto siya ulit ng taong bayan. Yung nagagagi, nung araw, panay sila papuri ng papuri sa akin. Akala mo nagsisipal lagi, papuri. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa mata nila. Ako naman, siyempre, pinakikinggan ko lang yung sigaw ng tao. Kung sila'y nagbuti, hindi naman maghahanap ang tao ng iba. Sa totoo lamang, Diyoba. Tingnan ninyo, ang akala natin lahat, ang akala ko, ewan ko kung akala ninyo rin, na kung ano ang sinimulan natin, itutuloy na lang nila. Tama mali? Nalingat-lingat lang ako ng konti, binago-bago na. Tingnan ninyo, una, partikular, yung pinakamalapit pa sa akin. Ano una nilang binago? Patungkol sa senior citizen. Tingnan natin ha. Nay, tay, lolo ko, mga lolo ko. Totoo ba? Na kapag first quarter, halimbawa, araw ng payout, at wala ka sa araw ng payout, forbidden na ang lahat ng first quarter mo. Mali yun. Bakit? Nay, tay, alalahanin lang natin yung nangyari ha. Wala pa naman kayong Alzheimer's na. Wala pa. Kasi yung iba dito, parang inabot pa si Mayor Lacson. O sige, biligas na lang. Dahil bakit ko yung binabanggit? Sa dinami-dami na nagdaan ngayon, sa hinapa-hapa ng pamumuhay ninyo sa Maynila, first time, bumoto kayo ng batang mayor. First time. Kasi lagi na bumoto sa Maynila na mayor, yung konti na lang ang birthday. Ito naman. Pero, you took the risk. You gambled with me. At yung batang mayor na yun, nag-isip ng programa para sa matatanda kung saan ang mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante o hindi, pantay-pantay, may pensyon na 500 sa lungsod ng Maynila. Tama po ba? Okay. Ano sabi ko? Nay, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-aalala. Kapag hindi mo nakuha yung first quarter, pagdating ng second quarter, doble ka. Tama mali? At sabi ko pa, pag hindi mo nakuha yung first quarter, second quarter, panatag ka. Third quarter, triple ka. Tama mali? Ano pa sabi
Kasi may mga insidente. Buong taon, hindi nakuha. Huwag kang mag-alala na. Pagdating ng January hanggang Nobyembre, pag hindi mo nakuha, pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto. Hey! Ganado kayo ah. Anong ibig sabihin? Panatag na panatag yung mga matatanda. Pagdating ng Disyembre, 6,000 ka. Kung dalawa kayo, 12,000. Kung tatlo kayo sa bahay, 18,000. Ibig sabihin, wala siyang kaba. Ngayon, ano nangyayari? Unang-una, hindi naman mauunahan ng mga matatanda kung anong araw na payout. Tama ba kita mo naman ng mga matatanda. Malalapot ang dugo niya. Maaga yan nagigising. Pagkagising, sa pangamba, sa takot, saan niya pupunta? Chairman, balita. Alaw sa panay. Sawi, uwi. Tulog ulit. Pag-ising sa umaga, sana naman pupunta. Uy, Chairman, balita. Lolo,